paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating mga asawang babae or lalaki? So, it encourage and support. Kailangan natin na hikayatin at suportahan siya. Lalaki or babae, kailangan lagi kayong nag-i-encourage sa isa't isa. Hindi yung binabagsak ang isa't isa. Hindi pwede yung ganun sa mag-asawa na sinisiraan ng asawa. Kaya dapat magsalita ng salitang may buhay. Hikayatin ang mga pangarap. Kung ano yung mga pangarap ng iyong asawa, suportahan. Babae or lalaki, sabihin, kung ano yung mga tawag niyo sa inyong mga asawa, kailangan suportahan ang pangarap at huwag ibagsak ang pangarap. Laging hikayatin ang kanyang mga pangarap at maging ang pinakamalaking, ikaw yung pinakamalaking supporter, taga-suporta niya. Hindi yung ikaw yung taga-bagsak ng kanyang pangarap. So, dapat sa mag-asawa, ito, asawang babae or lalaki, ito yung dapat sinusuportahan. Ang papuri ng isang mabait na babae or lalaki, kaya nga dapat suportahan ang mga pangarap. So ano pa ang tinuturo sa bawat isa sa atin? Proverbs 31 verse 28, bumangon ka sa kanyang mga anak at tinawag siyang mapalad, ang kanyang asawa rin at pinupuri siya. So kaya nga ang isang babae ng Diyos ay pinaparangalan. Ang isang mabait na babae ay may paggalang, pagmamahal at katapatan ay nakukuha ng paggalang sa kanyang pamilya. So dapat iginagalang kapwa babae or lalaki bilang asawa, bilang babae. So kailangan iginagalang sa bawat pamilya ang babae, yung ilaw ng tahanan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan sa Proverbs 31 verse 29, maraming babae ang gumagawa ng marangal na bagay, ngunit nahihigitan mo silang lahat. So ang mga babaeng makadiyos, ito yung mas nakakahigit tayo. Ang kanilang impluwensya ay hanggang sa salinlahi. Ang kanyang makadiyos na karunungan, pagsusumikap at kabaitan ay nakakaapekto sa kanyang mga anak at sa mga susunod na henerasyon. So kaya nga, dapat sa atin bilang mga babae makita sa atin na kinikilala ng kanyang asawa ang kanyang kahalagahan, ang isang mapagmahal at mapagpapahalaga sa asawa ay pinahahalagahan. So hinihikayat at pinupuri ang kanyang asawa. So kaya nga bilang asawang babae or lalaki, ano man ang ginagawa ng iyong asawa, dapat pinupuri nyo. Pinupuri ng bawat isa. Kahit na simpleng pagluluto, dapat pinupuri. Simpleng ginagawa. Dahil ito ang nais ng Panginoon sa atin, na dapat suportahan ang isa't isa. Kaya nga bilang mag-asawa, ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya, may asawang babae or lalaki? Kailangan igalang ang mga babae sa iyong buhay. Kailangan igalang ang mga lalaki sa iyong buhay. Kung ikaw ay babae, igalang mo ang iyong asawa sa iyong buhay. Kung ikaw ay lalaki, igalang mo ang iyong babae sa iyong buhay, iyong asawa. Magpakita ng pagpapahalaga sa mga asawa. Ina at makadiyos na kababaihan ay gumagawa ng pagbabago. So kailangan makita sa atin bilang mga mananampalataya. Makita sa atin yung maging mabuting lalaki or maging mabuting babae. Makita sa atin bilang asawang babae or asawang lalaki. Kung ikaw ay isang babae or isang lalaki, sikaping mamuhay ng isang buhay na lumuluwalhati sa Diyos at nagpapala sa iba. So kailangan tayo pagpapala. Maging babae or lalaki, kung ikaw ay tunay na makadiyos ng pamumuhay, dapat makita sa atin na ikaw yung huwaran. Na bumuo, huwag magpabagsak. Ibig sabihin, ikaw yung dahilan kung bakit magiging masigasig ang iyong asawa.
ang iyong pamilya. Huwag magpabagsak. Ibig sabihin, hindi ikaw yung dahilan para mawala ng pag-asa ang iyong asawa or yung babae or lalaki. Ang mga mag-asawa, lalaki at pamilya ay dapat magpahayag ng pasasalamat at ipagdiwang ang mga babae na naglilingkod at nagmamahal sa kanilang walang pag-iimbot. So yan yung dapat makita sa atin bilang asawa, babae or lalaki, dapat ganun ang ginagawa. Kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin na ito nagpapaalala sa atin na ang babaeng may takot sa Diyos o ang babaeng may takot sa Diyos or yung lalaking may takot sa Diyos at namumuhay ng matuwid ay tunay na karapat-dapat na parangalan at papuri. So, kailangan iginagalang natin. Babae or lalaki na may takot sa Panginoon, karapat-dapat siyang respetuhin, parangalan, papurihan. O kaya nga ito yung kapag mahal ng asawang lalaki ang kanilang asawa ng may pagmamahal tulad ng Panginoon Jesucristo, ang pag-aasawa ay umuunlad. So kaya nga makikita natin kapag gumagalang ang mag-asawa, ang pamilya bilang mag-asawa ay umuunlad. Ito ay umuunlad bilang may asawa. So umuunlad ang pamilya kapag gumagalang ang bawat isa. Ang pamilya ay lumalakas at ang Diyos ay niluluwalhati ng pamilya ang Diyos kapag ganito ang buhay mag-asawa. Kaya nga, mga asawa, paano kayo nagpapakita ng pagmamahal sa iyong asawa ngayon? So, paano mamahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae ngayon?